Hello guys! Hello! This is for Taurus. Taurus, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, Taurus. Alamin natin kung anong messages, energy, gabay para sa lahat ng Taurus. This is general reading. Bi-weekly siya kasi 2 linggo siya. So, second half ng March, Taurus. Okay. Meron kang 2 baraha dito. What's the good news messages na pwedeng natanggap mo for the second half? Okay, first one is number 13, number 4. A blessing for good men and fathers. Next is a blessing for a fresh start, number 7. Okay. Are you a Taurus na marami kang problema sa iyong magulang, especially sa father figure mo? These 2 weeks na to, okay, sa 2 linggo na to na paparating, sinasabi ng baraha, especially doon sa mga Taurus na kagalit ang kanilang magulang, especially yung father nila. Siguro anak ka ba? Or inampon ka, anak ka, tiyuhin mo ba to, nakagalit mo? Kasi siguro dala ng galit mo, dala ng bugso ng damdamin mo. Lahat ng efforts na ginawa ng taong ito ay siguro naisip mo na useless, worthless, na hindi ka natulungan niya. Okay? But siguro kung hindi ka galit, marirealize mo yon na etong taong ito, especially yung father figure na to na pinag-uusapan natin, malaking bagay yung ginawa niya sa'yo. Especially kung tatay mo to, kahit gaano kasama ang magulang or tatay natin, nanay, tatay, you should be thankful kasi nandito ka sa mundo eh. You're breathing, you're alive. Diba? May mga anak na like inabandona ng magulang eh, 'di ba? May iba naman na hindi na nabubuhay sa mundo, 6 months pa lang or 2 months, sa tiyan wala na. So, whatever man na issues meron ka sa iyong magulang, especially sa father mo, siguro kung pahuhupain mo yung galit mo, marirealize mo na mali ka. And alam mo sa panahon ngayon, yung new generation ngayon ang napansin ko lang is masyado silang malakas loob. Malakas yung loob nila na like for example, pag may mga issue sila sa magulang, ipopost nila sa social media para humingi ng empathy or hiningi nila attention from other people. And wala nang respeto yung iba. So if you are one of those, ang 2 linggong ito, malapit na yung Holy Week. So, before Holy Week ito eh. So, kailangan mong pag-isipang mabuti guys. Especially kung anak tayo. Alam mo ba na sa Bible yan, na ang mabuting anak, ang anak na may respeto sa magulang, ay pinagpapala. Alright? So, like for example, kahit gaano pa kasama or gaano pa ikaw nasaktan bilang anak, okay, you have an emotion, masasaktan ka. Pero kung palalawakin mo yung isip at puso mo, you need to remove your grudges against your parents, especially yung father mo. Okay? Okay, so this week sinasabi ng barahan na what are you waiting for? Diba? You're waiting for something na wala na ba siya? 'Di ba? Mawala siya sa mundo, tsaka ka ma-realize na, I love my father, I love my parents, parang ganun. So, dito sa barang to, sinasabi ng baraha sa'yo, Taurus, na if you have konsensya, oras na para makipagbati ka sa parents mo or sa father mo, to start a new relationship with your family, especially yung parents. Humingi ka ng tawad. Alam mo, yung mga anak,
dapat tayo, kahit tayo yung may kasalanan, tayo yung unang makipagbati sa parents natin. Okay, wag tayong masyadong matigas. I know someone, okay? I know someone. May kakilala ko. Sobrang talino, sobrang galing. Ang dami niyang skills eh. 'Di ba? Ang dami niyang skills eh, 'di ba? Ang dami niyang skills, pero palagi siyang minamalas. Alright? So, dito, sinasabi ng bara sa'yo na kailangan mo nang magdesisyon. Okay? Kailangan magdesisyon. Kung gusto mo ng katahimikan sa buhay mo, kasi dadalhin mo yan eh. Dadalhin mo yan sa hanggang pagtanda mo. Okay? Okay? So, yun. Alam mo, there's parang European countries na napuntahan ko na they really love their parents. Parang ganun. Nakakahanga yun eh. Which is, yung mga yung old generation na Pinoy, ganun tayo eh. 'Di ba? Vina-value natin yung respeto sa magulang. Dati, 'di ba? Okay? Dati, yung halimbawa na hindi ka pwedeng sumagot sa magulang mo nang walang po at opo. Pag may bisita yung magulang, hindi ka dapat lalabas. Pero ngayon, iba na yun eh. 'Di ba? So, pero I had an experience sa ibang bansa, sa European country, na sobrang respectful sila sa parents nila. Parang, hindi sa dictator yung parents, pero may mga times na nag-aaway-away sila, pero magkakaayos din sila. They're civilized, they're educated. Like yung mga anak, abogado, engineer, may politician, may mayor, ganyan. Pero, they're super humble talaga, guys. So, nakikita ko, maybe 10 years ago, na-realize ko, bata pa ako nun eh, na-realize ko na, eto nga na mga mayaman na to eh, mga mayaman na sila, edukado. Akalain mo yun, mayor siya ng isang town sa European country. Tapos, hindi siya makatulog pag galit yung nanay niya sa kanya. Okay? So, hindi sila aalis ng bahay na may galit. Like for example, if there's a reunion, may mga issue, 'di ba? Minsan hindi magkakasundo dahil sa kung yung pagkain, ganito, may mga issue kasi tao din eh. Pero hindi 'yun matatapos yung occasion na meron silang pag-aawayan na hindi nila i-resolve. And hindi uso sa kanila yung iba-backstab yung family, ganyan. Like may galit sila sa isang kapatid, sasabihin sa isang kapatid, hindi uso sa kanila yun. Okay? So, yun lang. This one is related to your energy. Okay, Taurus. 3 of Pentacles, 6 of Wands, Chariot, and Knight of Wands. Death card. Okay. Nakikita mo ba yung mga baraha mo? Lahat ng baraha mo dito, lahat sila positibo. Kasi itong death card na to, sinasabi ng baraha sa'yo na this is fresh start. Resonated siya dito. Na sinasabi ng baraha sa'yo na kailangan mo nang tapusin lahat ng mga negativity sa buhay mo. Negative emotions, thoughts, mindset. Kasi there's something good, there's something exciting na darating sa'yo. So, like for example, may exciting na good news ka na matatanggap. So, kung wala kang puwang para sa good news sa buhay mo, hindi yan makakapasok sa'yo. 'Di ba? Like for example, ngayon, punong-puno yung puso mo ng galit, ng hinanakit, punong-puno ng suklam. Kung may darating man, kung may mga umaali-aligid na blessings dyan sa paligid mo, hindi yan darating sa'yo.
Hindi yan makakapasok. To tell you honestly. Hindi yan makakapasok. Yung Knight of Wands na yan, yung Chariot na yan, yung Six of Wands na yan, yung Three of Pentacles na yan, kung naandito ka pa rin sa grudges and resentments mo. So, sinasabi ng Death card, this is endings and new beginnings. Kailangan mo nang tapusin, isettle lahat ng negativity sa buhay mo. If kailangan mo magpatawad, humingi ng tawad, let go, mag-move on, gawin mo. Para, kumbaga, yung mga baggages mo na yan sa buhay mo, ibaba mo na yan. Pride. Masyadong ma-pride ka ba? Ibaba mo yung pride mo para makapasok na itong swerte na to eh. Kasi exciting siya eh. Maybe there's an exciting travel, relocation, there's a promotion, salary increase, opening a business, parang gano'n. So, maraming good news ang darating sa'yo na kailangan niya yung malaking espasyo. Dapat empty yung buhay mo, empty of grudges and resentments, of sadness, para makapasok siya ng 101% sa buhay mo. 'Di ba? Three of Pentacles. So, sinasabi ng bara sa'yo dito, etong collaboration, business, or any attachment, connection, papasok lang yan sa'yo pag pinakawalan mo yung pride mo. Kasi 'di ba, like for example tayo, pag masyado tayong ma-pride, ayaw nating tumanggap ng tulong. For example lang so walang tutulong talaga sa'yo kasi ma-pride ka. So dito sinasabi ng barahan na may kailangan kang alisin sa buhay mo para pumasok na kung ano man itong blessings. Okay? 'Di ba? Four of Wands. So sinasabi ng barahan sa'yo dito na you are planning to get married ba? You're saving money. Maybe nakikita natin dito na you're waiting for lump sum of money para makapagpatayo ng bahay, para maikasal. So, sinasabi ng barahan na there's an opportunity coming para sa'yo. But yun na nga, sabi ko sa'yo dito, hindi yan makakapasok kung mayroon ka pa rin ng mga kung ano-ano dyan sa buhay mo na negative. Strength card. So, if ever na magta-travel ka sa 2 linggong ito, like for example, pupunta ka na ibang bansa, pauwi ka ng Pilipinas, magre-relocate ka, mag-change ka ng career, sinasabi ng bara sa'yo dito na you need to be strong. Pag nakaramdam ka ng homesickness, tumawag ka lang sa pamilya mo, parang ganon. Okay, Knight of Wands. So, sinasabi ng bara sa'yo dito, na Taurus, there's an opportunity na mabago yung takbo ng buhay mo. So, napakaraming good news, napakaraming valuable person, things, luxurious things na naghihintay sa'yo. So, may magbabago sa buhay mo. So, kailangan mo nang i-let go yung mga bagay-bagay na hindi na para sa'yo. O, diba? Six of Pentacles. Sinasabi ng bara sa'yo dito na siguro dati, hindi ka masyadong generous, parang ganon. Like for example, dahil wala ka pang pera or wala ka pang ipon, wala kang negosyo or whatever, hindi ka masyadong generous. But if ever lang daw na mabago yung takbo ng buhay mo, parang biglang yaman ka, biglang na-promote ka, biglang naging successful ka, as much as possible, kailangan mong maging aware sa mga tao sa paligid mo, especially yung mga taong nakatulong sa'yo before. And you need to use your blessings para ibalik sa kanila. Okay? Hindi mo naman kailangan ibalik. Like for example, pinautang ka, pauutangin mo din. No. You need to respect them. Huwag kang magbaburn ng bridges. Kasi may mga tao na nung mga wala sila, may mga taong tumulong sa kanila. And then, nung nagkaroon na sila, pinutol na nila yung connection nila doon sa taong tumulong sa kanila, which is ungratefulness yan. Alright? So, Zero the Fool and Magician. So, sinasabi ng bara sa'yo dito na there's a miracle coming, there's a actions, and there's a blessings na paparating sa'yo. So, ihanda mo yung sarili mo, dapat ready ka dito. Okay? Thank you guys. Bye!